Good day mga kap! Welcome back na naman sa panibagong vlog. Samahan nyo ako muli sa aking paghahanap buhay bilang MC Taxi Rider. Nung araw na yan, mas pinili kong magsakay ng tao kaysa mag-deliver ng pagkain at parcel. Subok na subok ko na yan kasi sa MC Taxi, pick up and drop off ka lang. Hindi ka tulad sa GrabFood at Lalamove na talagang maghihintay ka at malas-malas ka pa pag natapat ka talaga sa mga CS na may mga hintayan pang magaganap. Kaya sa araw na yan, yan talaga yung diskarte natin, MC Taxi. Unang biyahe natin, tatalon to Tandang Sora na may layong 11.9 kilometers. Habang nasa biyahe kami, ang daming nga rin namin na pag-usapan. Medyo nakarelate naman ako sa mga kwento ni Sir dahil hindi rin naman nalalayo yung sarili ko sa kanya. Balagbag din ako nung kabataan ko pero kontrolado ko naman. Para sa akin, mas maigi na naranasan mo yung bad side mo ng maaga-aga. Para habang patanda ka na at naiisip mo na hindi naman talaga tama yung mga ginagawa mo, pagsasawaan mo na rin at talagang iiwan mo na. 163 nga lang pala yung babayaran niya pero binigyan tayo ng 200 kaya positive tayo sa tip. Chiching! Hindi pa ako nakakalayo sa drop-off, napasukan na nga rin ako ng susunod na booking kaso nga lang wrong pin kaya kinancel natin. Hindi tayo nag-aaksaya ng oras nung araw na yan dahil limitado lang yung biyahe natin. Pagka-cancel nga ng huling booking natin, nakuha na natin yung susunod. Mula QC, pupunta naman tayo ng Valenzuela na may layong 17.4 kilometers. Dito naman, kabaliktaran nung naging unang biyahe natin. Simula sa pick-up area hanggang drop-off, hindi kami nag-iimikan ni ma'am. Sa mga ganitong pagkakataon, nanghihinayang ako sa battery ng intercom natin kasi hindi naman talaga nagagamit. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin siya pinapatay para kung sakaling merong instruction or ibang pang sasabihin si CS, maririnig ko agad. Panorte nga rin yung ruta natin ng mga oras na yan. Ang masama nga lang, pasalubong tayo sa kulimlim ng panahon. Pero awa ng Diyos nang makarating tayo ng Valenzuela tapos na yung ulan. Pumapabor nga lang din sa atin yung panahon ng mga oras na yan dahil kung nagtuloy talaga yung ulan, talagang basang sisiw ako niyan. Pag bumabiyahe talaga ako ng MC Taxi, sinisecure ko talaga yung kapote ng customer. Di baling ako na yung mabasa, wag lang sila. Binayaran na nga rin ako ni ma'am ng 244 pesos pero may mga pasobrang barya na tiglilima na feeling ko umabot ng 300 pesos lahat-lahat ang inabot niya sa akin. Pagkatapos natin dyan, bigyan na rin tayo ng susunod nating biyahe. Yung mapa na nakikita nyo nga ngayon, yan yung naging daan ko papunta sa pick up location. Hindi ko na siya nakuwang videoan dahil sobrang focus ako sa daanan. Pakiramdam ko dumadaan ako sa sinaunang Malabon. Yung tipong maputik at malambot na lupa na mabato-bato kapag talagang hindi ka nakabalansi ng maayos, talagang tutumba ka. Sa mga oras na nga yan, tinatanong ko si ma'am kung dadaanan pa namin uli na daanan ko pero sabi niya wala na yan kuya, sarado na yan. Ewan ko ba bakit nadadaanan pa. Yun din talaga yung disadvantage pag hindi mo talaga kabisado yung lugar at dumadayo ka lang kung saan ka dadali ni Waze at ni Maps. Pero sa kabilang banda, nagiging advantage din siya dahil sa susunod na mapupunta ka dyan, alam mo na. At mula nga sa Malabon papuntang Pasay ay bumiyahe kami ng 23.5 kilometers. 337 nga yung pamasahe niya simula Malabon kaya nung inabutan niya ako, sinarado niya na ng 400 kaya positive na naman tayo sa tip. Chiching! Alas 7 na nga rin ng gabi ng mga oras na yan at pahinga muna ako saglit. Naghihintay na nga lang din ako ng saktong booking na pababa sa amin para isang birahan na lang. At di nga rin nagtagal, nakakuha na rin tayo. Simula dito sa Pasay, bababa tayo ng Manila na may layong 11.9 kilometers. At na makarating na kami sa drop-off area, ito na nga ang mga sumunod na nangyari.